Broadcasting this Jubilee Year 2025 Pilgrims of Hope from Mega Manila, Philippines to the World Wide Web. Veritas 846 Kapanali. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas ang alas 8 ng gabi araw ng Linggo, ika-17 sa buwan ng Agosto taong 2025. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Humiling ng panalangin si Pagadian Bishop Ronald Anthony Timoner sa pagsisimula ng kanyang bagong misyon sa Simbahang Katolika, ang pangunguna at paglilingkod sa mahigit 1 milyong mga Katoliko sa Zamboanga del Sur. Binigyan din ni Bishop Timoner na mahalaga ang panalangin upang matutunan at maisakatuparan ng mga gawaing pastoral, lalo na ang pagiging isang simbahang sinodal kung saan ang mga pari, relihiyoso at mga laiko ay magkakasamang naglalakbay sa pananampalataya at misyon. Nangako ng obispo sa pamumuno para sa spiritual renewal, missionary discipleship at ang pagsasabuhay ng kanyang episcopal motto na Surge et Ambula o Arise and Walk. Aminado ang bagong obispo sa bigat na responsibilidad bilang pastols ng isang kawan na ipinagkatiwala sa kanyang pangangalaga, lalo na sa lugar na may mga tradisyon at kulturang naiiba sa Bicol Region, kung saan isinilang at nagsilbi bilang pari sa loob ng 28 taon. Inilarawan ni Bishop Timoner ang paglipat bilang parehong isang hamon at pagkakataon. Inordinahan at niluklok si Bishop Timoner noong ika-13 ng Agosto kasabay ng kanyang ika-54 na taong kaarawan sa Santo Niño Cathedral sa Pagadian City sa pamamagitan ng banal na misa at mga ritual na pinangunahan ni Osamis Archbishop Martin Humowad na nagsilbing apostolic administrator ng diocese sa panahong ito ay sede vacante. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 9. Ako inyong kapanalig Reynalyn Letran Ibanez, sumainyo ang katotohanan. Abangan muli ang Veritas News Alert Nationwide. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Isang pastoral na pag-aaral tungkol sa nilalaman ng banal na kasulatan, tutugon sa mga usaping kinakaharap natin ngayon. Batay sa katotohanan, lapat sa karanasan. Tuwing Linggo, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, dito lamang sa Veritas 846, ang radyo totoo. Hatid sa inyo ng Paulines ng Biblical Apostolate ng Archdiocese of Manila at ng Veritas 846. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Ang Biblia ngayon. Makinig. Maganda at mapagpalang gabi po mga kapanalig. Welcome sa ating programang Ang Biblia Ngayon. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul at Paulines Multimedia PH. Kumusta na po kayo? Nasa kalagitnaan na po tayo ng buwan ng Agosto na minsan ay tinatawag na makalangit na buwan. Alam niyo po ba? Kasi po may tatlong kapistahan na nauugnay sa kaluwalhatian at bagong simula sa buwang ito, yung Transfiguration o pagbabagong anyo ng Panginoon noong August 6, ang pagdiriwang ng pag-aakyat kay Maria o Assumption noong August 15, at ang kapistahan ni Maria bilang Reyna ng Langit at Lupa na ipinagdiriwang tuwing August 22. Itinatampok sa ng mga araw na ito yung kaluwalhatian ng Diyos na ipinahayag niya sa sangkatauhan, partikular sa pamamagitan ng mahal na Birheng Maria, na itong lulhati na to maari din nating makamit bilang sumasampalataya sa Diyos. Kaya ngayong gabi po, pag-uusapan natin yung isang bahagi ng Assumption. Ang tawag
dormition, sabi ni Father, paghimlay ng mahal na Birhen na ipinagdiwang natin ng Biyernes. Kaya samahan niyo po kami sa isang oras ng pagninilay at pag-aaral ng salita ng Diyos. Kunin na po natin ang ating mga Biblia upang maging handa sa ating paksa. Kasama po natin ang Director ng Biblical Apostolate ng Archdiocese of Manila. Walang iba kundi si Reverend Father Adonis Saclolo. Magandang gabi, Father Ado. Magandang gabi, Sister Rose. Magandang gabi, mga kapanalig. Narito na naman tayo sa isang gabi na pagninilayan natin ang iba't ibang bahagi ng ating pananampalataya na nakapundasyon o nakabase sa mga salita ng Diyos. No? Kaya nga ang programa natin ay ang Biblia ngayon. No? Kung abot ng ating makakaya ay titignan natin yung mga bagay ng ating pananampalataya na nakaugnay sa kasulatan. At ngayon nga, sinasabi ni Sister Rose, ang ating paksa ay pagninilay sa pag-aakyat kay Birheng Maria sa kalangitan o yung Assumption, ngunit yung isang mahalagang bahagi ron na kailangang linawin, no? At ito yung paghimlay ng Birheng Maria o yung dormition, na si Birheng Maria, sabi nung iba, ay hindi namatay, pero ang itinuturo at pinapaniwala ng ating simbahan, siya ay nahimlay sa kamatayan. At ito po yung pag-uusapan natin. Ngunit bago yan, tawagin muna natin ang presensya ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pambungad na panalangin na ibibigay sa atin ni Sister Rose. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos Ama naming makapangyarihan, salamat po sa lahat ng biyaya at sa pagkakataong makapagtipong muli para mag-aral at magnilay ng iyong salita. Ipadala mo po ang banal na Espiritu upang buksan ang aming puso at diwa sa mga aral mo. Iniakyat mo ang katawan at kaluluwa ng walang bahid kasalanang Birheng Maria na ina ng iyong anak sa kalwalhatian ng langit. Makita rin nawa namin ang langit bilang aming huling hantungan at makibahagi sa kanyang kalwalhatian sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus, ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Iligtas mo kami. O Maria, Birhen ng katotohanan, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Behold, in the skies a wondrous sign in glory appears, a woman clothed with light, the sun her robe through radiant spheres. She walks through the clouds with moon beneath her
blessed, for you gave birth to him, the Lord of life and tenderness. A comfort you bring to those who grieve and seek the light, our shining hope of joy and peace in heaven's best. We rejoice, O Mother Mary, God has crowned you in His grace. Body and soul you rose in splendor to your rightful place, lifted high above the angels, Queen of heaven you remain. Yet you still look down in mercy on this earthly Lahat ng bagay ay lumalala kapag wala kang ginagawa. Idaan sa gaan, Idalite Herbal Tea na yan, Idalite Herbal Tea na yan. Ay, hirap gumalaw. Ay, napapasigaw. Daliri sa paa at kamay, sakit na, napapaay. Nandito ang Turmeric Plus, tunay kang walastig. Mahalagang paalala, ang Turmeric Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Babalik tayo mga kapanalig sa ating programang Ang Biblia Ngayon. Ang paksa po natin ngayon, sinabi na natin kanina, ay ang paghimlay ng Birheng Maria o the Dormition of Mary. No? Isang napakatagal na o napakatanda ng tradisyon sa ating simbahan. Ang ating teksto po ay patungkol din sa isang teksto sa Biblia na nakaugnay sa Assumption of Mary, ay Revelation chapter 12 verses 1 to 6. Ito po yung ang Birheng Maria ay nakokoronahan no, ng 12 bituin. Siya ay nadadamitan ng araw no, at ang nakaapak siya sa buwan. No? At ito'y larawan ng Birheng Maria sa kalangitan. At pag-uusapan po natin mamaya. Ngayon po ang tanong po natin, dahil pinag-uusapan nga natin yung paghimlay ng Birheng Maria sa kamatayan, alam niyo po ba mga kapanalig, bakit kailangang mahimlay sa kamatayan ng Birheng Maria? At ano ang kahulugan nito sa ating buhay? Ano ba yung kaugnayan no, ng pagpasok o paghimlay ng Birheng Maria sa kamatayan sa ating buhay din, buhay din bilang mga tao na isang araw ay papasok din sa kamatayan? Sana po ay padala nyo ang inyong mga sharing o yung inyong opinion o yung inyong kaalaman no, bilang kontribusyon sa ating talakayan ngayong gabi. Sa ating pong text line dito sa istasyon 0918-837-4827 o kaya naman sa comment section ng ating Facebook Live. Pero bago po niyan, balikan muna natin ang ating pinag-usapan nung nakaraang linggo na ihahatid sa atin ni Sister Rose. Balik dinig sa nakaraang katotohanan. Ang naging paksa po natin nung nakaraang linggo ay When Faith Means Hope. Mula sa sulat sa mga Hebreyo, chapter 11 verses 1 to 2 at 8 to 12.
Tinanong po tayo ni Sister Lacis Navarro, paano ako mas nagtitiwala sa Diyos sa harap ng pag-aalinlangan? Sinimulan po ni Sister Lacis ang pagtalakay sa tekstong inaral natin sa halimbawa ni Abraham na sumunod sa Diyos at umalis sa kanyang tahanan nang hindi alam kung saan siya pupunta. Pinapaalala ng pagbasa na nangangailangan ng pagkilos ang pananampalataya kahit na madalas ay hindi maliwanag ang hinaharap natin. Pinuri ng sulat sa mga Hebreyo ang pananampalataya ni Abraham. Kaya hinihikayat din tayo na manatiling matatag kay Kristo sa pamamagitan ng pagpapakita kung paano nagtiwala si Abraham sa Diyos kahit na ang mga pangako ay tila malayo pa. Ang pananampalataya ay kahandaan na sumunod sa Diyos sa isang adventurous na paglalakbay. Binibigyan din nito na ang Diyos mismo ang nagsimula ng paglalakbay upang iligtas ang sangkatauhan na naganyaya sa atin na manampalataya sa Kanya. Bagamat hindi nasaksihan ng ating mga ninuno ang ganap na katuparan nito, hinihintay natin ngayon ang huling katuparan kay Kristo. Kaya habang namumuhay tayo na handa at nagbabantay, nagtitiwala tayo sa katapatan ng Diyos at inaasahan natin ang Kanyang pagdating at ang makalangit na pagpiging. Sa pamamagitan ng Eucharistia, sinisimulan nating matikman ang katuparan ng mga pangakong ito. At sa pamumuhay natin sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, matatanggap natin ang Kanyang mga pagpapala at maliligtas tayo mula sa kamatayan. So yan po yung ating pinag-usapan nung nakaraang linggo. Kaya kung gusto po ninyong marinig yung kabuuan ng episode ng Ang Biblia Ngayon, available po ito sa Facebook pages ng DZRV 846 Veritas, ng Paulines Multimedia PH at ng Arkham Ministry on Biblical Apostolate. Ngayon po, pakinggan na natin si Father Ado sa ating paksa, ang paghimlay ng Birheng Maria. Father? Maraming salamat, Sister. Mga kapanalig, bago natin pag-usapan yung paghimlay ng Birheng Maria sa kamatayan, ay bigyan muna natin ng diin yung mga pundasyon sa Biblia patungkol sa pag-akyat ng Birheng Maria sa kalangitan o pag-aakyat sa kanya sa kalangitan, katawan at kaluluwa. Isang mahalagang bagay sa kasulatan o sa Biblia na naiugnay sa Birheng Maria ay ang kaban ng tipad, no? Kaya nga 'di ba sa Litany of Loreto, yung dinudugtong natin sa ating pagrorosaryo, nakalagay doon ng isang title, no, isang pamagat, si Birheng Maria ang kaban ng tipad, no? Makikita natin ito sa kasulatan. Sa Lumang Tipan, maaalala natin, no, na matapos tanggapin ni Moises yung 10 utos o yung mga tablets of stones doon sa bundok ng Sinai, inutusan ng Diyos na gumawa si Moises ng isang tolda at ng kaban ng tipan, no? At yung kaban ng tipan ay inilagay sa loob ng tolda at ito ay nilukuban ng ulap. Yung salitang paglukob sa Griego ay episkiaso, no? Paglukob. At itong salitang ito, episkiaso, ay binanggit ng Anghel Gabriel kay Birheng Maria nung Annunciation. Sinabi ni Anghel Gabriel kay Birheng Maria na lulukuban ka ng Espiritu Santo. No, nakita natin sa Lumang Tipan yung kabanantipan ay nilukuban ng ulap, simbolo ng Espiritu Santo, at si Birheng Maria ay nilukuban din ng Espiritu Santo, no, kaya siya ay naglihi, no, sa ating Panginoong Hesus. Kung babasahin naman natin sa ikalawang sulat, no, ni Samuel, at ito ay napakaganda, no, sapagkat dito ay may mga detalye, no, na talagang tumutukoy, no, patungkol sa kabanantipan na magtuturo sa atin at magtatalakay na nagbibigay diin na ang Birheng Maria ang bagong kabanantipan, no? Sa 2 Samuel chapter 6, pagbabasahin natin itong buong chapter na ito, makikita natin na yung kabanantipan ay pumunta sa
hill country of Judea, no? At ito yung sa bulubundukin ng Judea sa bahay ni Obed-Edom. No, at nung mabalitaan ito ng haring si David ay pinuntahan niya, no, yung kaban ng tipan, no. Ngunit nung binubuhat nila ito, namatay yung isang paring si Uzziah, no, kasi nahawakan niya yung kaban ng tipan. At sabi ni Haring David, "How is it that the ark of the Lord come to me?" No? How is it that the ark of the Lord come to me? Kaya nga iniwan niya rin yung kaban ng tipan, at yung kaban ng tipan doon sa bulubundukin ng Judea ay nanatili ng 3 buwan sa bahay ni Obed-Edom. Ngunit nung mabalitaan ni David na pinagpapala ng Diyos si Obed-Edom, ay kinuha niya na yung kaban ng tipan, at habang dinadala niya yung kaban ng tipan papunta sa Jerusalem, si David ay naglulundag at nagsasayaw sa kagalakan. At makikita natin yung parallelism, no, sa visitation of Mary kay Elizabeth. Si Maria, sabi ron, went haste to the hill country of Judea, no? Sa bahay ni Elizabeth. So, makikita natin parehas yung lugar, no? At doon, pagdating ng Birheng Maria, anong sabi ni Elizabeth? No? Sabi niya, "How is it that the mother of the Lord should come to me?" Ito rin yung sinabi ni Haring David, How is it that the ark of the Lord should come to me? Pagkatapos nun, alam natin na si Juan Bautista sa sinapupunan ni Elizabeth ay naglulundag. No, kung paanong naglulundag sa kagalakan si Haring David sa harapan ng Ark of the Covenant. At si Birheng Maria ay nanatili sa bahay ni Elizabeth ng 3 buwan. Kung paanong nanatili rin yung Ark of the Covenant no, ng 3 buwan sa bahay ni Obed-Edom. At makikita natin na para bang may ibinibigay na mensahe ang kasulatan na ang Birheng Maria ay ang bagong kaban ng tipan, no? At alam naman natin ang laman ng kaban ng tipan, no? Alam natin ang unang nakalagay doon ay yung tablets o yung Decalogue, no? Decalogos, yung 10 salita. At alam natin, the word made flesh, no? The Logos made flesh sa sinapupunan ng Birheng Maria. Nasa kanya ang salita ng Diyos sa sinapupunan niya. At ang isa pang nakalagay sa kaban ng tipan, sa lumang tipan, ay ang mana, no, yung tinapay na nanggaling sa langit, no? At sinabi ni Jesucristo sa John chapter 6, "I am the bread that comes down from heaven." Ako ang tinapay na nanggaling sa langit. At huling-huling bagay na inilagay sa kaban ng tipan, no, sa lumang tipan, ay ang baston ni Aaron, no? Ito yung baston na namulaklak. Ito rin yung baston na naging ahas, tanda ng pagiging punong pari ni Aaron. At kung babasahin natin yung sulat sa mga Hebreyo, si Jesucristo ang ating bagong punong pari, no? At makikita natin lahat ng bagay na nasa kaban ng tipan, lahat ay naganap sa katauhan ng Panginoong Jesucristo, at ang Panginoong Jesucristo, alam natin, ay ang ipinagbuntis ng Birheng Maria. Ngayon, sa Revelation chapter 11 verse 19, si Juan, yung sumulat ng pahayag, nakita niya sa loob ng templo sa kalangitan ang kaban ng tipan. At mahalaga ito kasi yung kaban ng tipan ay nawala. Noong 586 BC, nung sinakop ng mga taga-Babylonia ang Jerusalem, winasak nila yung templo, hindi nahanap yung kaban ng tipan. Wala na roon yung kaban ng tipan. At isang tradisyon na nasa Biblia ay mahalaga nating malaman. Ito ay galing sa 2 Maccabees chapter 2 verses 4 to 8, no? Sa 2 Maccabees chapter 2 verses 4 to 8, sabi ron, ang propeta, at ito ay si propeta Jeremias, no, ay kinuha yung kaban ng tipan at itinago niya sa isang lugar doon sa bandang Mount Nebo, kung saan namatay si Moises. Ngunit hindi alam, walang nakakaalam kung saan itinago ng propeta Jeremias ang kaban ng tipan. At sabi ron sa 2 Maccabees chapter 2 verses 4 to 8, walang nakakaalam, ngunit ihahayag yung lugar, no? At ilalabas muli ang kaban ng tipan kapag dumating na yung araw kung saan ipapakita sa lahat ng tao ang awa na galing sa Diyos. At kailan ba ipinakita ang habag ng Diyos? Alam natin, ito ay noong ipinako ang ating Panginoong Hesukristo sa krus. Dito ipinakita ang habag ng Diyos. At alam natin sa paanan ng krus, naroon si Birheng Maria, ang bagong kaban ng tipan, no? Sa John chapter 19 mababasa natin ito.
O kaya nga, lumitaw yung kaba ng tipan sa krus para ipakita ang awa ng Diyos. At ngayon, dahil nga pinagninilayan natin yung assumption, nakita nga ni Juan, sumulat ng pahayag, yung Ark of the Covenant ay nasa kalangitan. At alam na natin ngayon, sino yung Ark of the Covenant na nasa kalangitan? Ito ay ang Birheng Maria. At immediately after ng Revelation chapter 11 verse 19 ay yung chapter 12. Ito yung ating tinatalakay na teksto ngayon. At dito, ipinakita yung the woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and the crown of 12 stars on her head. At malinaw ito si Birheng Maria. Pero alam nyo mga kapanalig, noon, wala namang chapter sa verses ang mga Bible. Magkakarugtong sila. Kaya nga, kung yung verse 19, chapter 11 ng Revelation, ay huling-huling verse at chapter 12 na agad, ibig sabihin kung walang hatian ng chapter, magkarugtong yung kaba ng tipan na nasa langit at yung babaeng nadadamitan ng araw, nakaapak sa buwan at kinokoronahan ng 12 bituin. At ito yung mga biblical references natin, foundation, na nagbibigay diin na si Birheng Maria, ang bagong kaba ng tipan, ay iniakyat sa langit. No, kaya nga mamaya babalik po tayo mga kapanalig. Sana mag-share po kayo patungkol sa ating pinagninilayan kasi kaugnay dito ay ang paghimlay ng Birheng Maria sa kamatayan bago siya iniakyat sa langit. Kaya nga ang ating question reflection, bakit kailangang mahimlay sa kamatayan ng Birheng Maria at ano ang kahulugan nito sa ating buhay? Ipadala po natin ang ating mga sharing at reflection sa ating text line 0918-837-4827 o kaya naman sa comment section ng ating Facebook Live. Celebrating 56 years of Catholic Broadcasting this Jubilee Year 2025 Pilgrims of Hope from Mega Manila, Philippines to the World Wide Web. Veritas 846 Kapanali. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapanalig ang ating Philippine Standard Time, 32 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi. Veritas Patrol! Pagkapanalig ating paraanin na pag-uulat mula kay Jeremiah Figarola, 6 na rehiyon nakapagtala ng pagtaas sa presyo sa palay. Anong detalye, Jeremiah? Naitala ng Department of Agriculture ang pagtaas ng presyo ng palay sa 6 na pangunahing rehiyon isang linggo matapos ipag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 2 buwang suspension ng imported rice supply na magsisimula sa September 1. Ayon sa National Food Authority, tumaas hanggang simula 0.3 hanggang 2.6% ang buying price ng mga traders sa mga rehiyon ng Central Luzon, Bicol, Central Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel, layunin ng ban na bigyang daan ang makatarungang presyo ng palay para kumita ang mga magsasaka kung saan pag-aaralan ng pagpapataas o pagpapababa sa presyo ng lokal na supply ng palay. Ito ay upang matiyak kung magtatagal ang pagsususpinde sa pagtanggap ng Pilipinas ng imported rice supply o kagyat itong ipatigil. Sa kabila nito ay bumaba naman ang presyo ng bigas sa Ilocos, Cagayan Valley, Eastern Visayas, Northern Mindanao at Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Ayon sa mga Catholic social teaching ng mga encyclical nila St. John Paul II na Solicitudo Rei Socialis at Rerum Novarum na ni Pope Leo XIII, ang mga kaparehong hakbang ay pagbibigay ng dignidad sa buhay ng mga mahihirap sa pamamagitan ng malayang pagpili na nagbibigay halaga sa kapakanan ng mga mahihirap, higit na ng mga magsasaka ng palay. Para sa Veritas 846 ang radyo ng simbahan, ako ang inyong kapanalig Jeremiah Figarola, sumainyo ang katotohanan. Veritas Patrol! Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path.
Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Nagbabalik tayo mga kapanalig sa ating pinag-uusapang paksa. Ngayon ay ang paghimlay ng Birheng Maria sa kamatayan. No? Ang tawag po rito ay the Dormition of Mary. Actually, noong 1950, alam natin, dito idineklara yung dogma ng Assumption of Mary, no? Ni Pope Pius XII sa kanyang encyclical na Munificentissimus Deus. No? Ngunit bago noon, mga kapanalig, alam natin na may matanda ng tradisyon na ipinagdiriwang yung kapistahan ng Dormition of Mary. Yung Dormition ay galing ito sa salitang Latin na dormitio o paghimlay o pagtulog. No? Kasi ang verb sa Latin ay dormire. No? Kaya nga dormitio, ang ibig sabihin ay nahimlay sa kamatayan ang Birheng Maria. No? Meron ngang dalawang lugar sa Ephesus, no? Kung saan pinaniniwala ang tumira ang Birheng Maria at kasama ang apostol na si San Juan, at meron sa Ephesus yung lugar doon, yung Tomb of the Virgin Mary. Meron ding Dormition Church sa Jerusalem at merong tomb doon sa malapit sa Hardin ng Gethsemane, the Tomb of the Virgin Mary. Iba't ibang tradisyon, no? Ngunit ito ay naitala, merong isang dokumento, no, sa ancient Christianity, yung tinatawag na Transitus Mariae, no? At sabi roon, sa tradisyon na yon, ang Birheng Maria nung tapos na yung kanyang misyon sa daigdig na ito, siya ay nahimlay. No? At siya ay pinuntahan ng 12 apostol. No? Kaya nga yung iconography, makikita natin doon na ng Dormition of Mary, makikita natin na nakapaligid sa kanya yung 12 apostol. Ibig sabihin ng mga panahon na yon, galing na sila sa mga iba't ibang lugar kung saan sila nagmimisyon, nagpapahayag ng mabuting balita, sila ay bumalik, no, para sa Birheng Maria. At makikita sa iconography, no, ng Dormition of Mary na si Jesus ay binubuhat at inaakay, no, ang kanyang ina, no, patungo sa kalangitan, no, pag-aakyat sa langit. Kaya ngayon Dormition of Mary ay kaugnay, no, sa Assumption of Mary. Ngayon sa encyclical ni Pope Pius XII, hindi ron binigyan ng diin kung namatay ba ang Birheng Maria, no? Hindi sinabi ron, ang sabi lang doon na hindi na nahawakan o hindi na itali ng corruption of the tomb ang Birheng Maria, no? Ang ibig sabihin kasi, no, si Birheng Maria ay ipinanik at inakyat agad ng kanyang anak na si Jesus sa kalangitan. No? Ngunit noong 1997, ipinaliwanag ito ni St. John Paul II. Sabi niya, si Pope Pius XII ay hindi niya kinonfirm o inaffirm na namatay ang Birheng Maria. No? Pero sabi ng banal na Santo Papa, no, si St. John Paul II, understandably, kailangan pumasok sa kamatayan ng Birheng Maria. At ito nga yung liliwanagin natin ngayon. Kasi sa Romans chapter 5, makikita natin doon, lahat tayong tao ay nakatanggap ng parusa ng kamatayan dahil sa kasalanan ng unang Adan. No? Kaya nga, konsekwensya ng kasalanan ng tao ay kamatayan. Ngayon, ito yung lilinawin natin. Si Birheng Maria ay Immaculate Conception, wala siyang kamatayan. Ay wala siyang kasalanan. Ngunit bakit siya papasok sa kamatayan? Kung ang kamatayan ay bayad sa kasalanan, bakit mamamatay ang Birheng Maria? At ito nga yung ipinaliwanag, no, ni St. John Paul II at ng maraming Pope, halimbawa si Pope Benedict XVI, sabi nila, no, dahil si Birheng Maria ay totoong unified, no, kaisa ng kanyang anak sa lahat, no, lalo na yung paggapi sa kaaway ng Diyos, paggapi sa ahas, paggapi sa kasalanan, paggapi sa kamatayan, magkaisa. No, sabi ron, in this indissoluble bond between the Virgin Mary and Jesus. No, kasi ito na yung sinabi sa Genesis 3:15. Yung proto-evangelium na pinag-uusapan natin. Sinabi ron, ikaw at ang babae ay laging maglalaban. Sabi ng Diyos doon sa ahas at sa babae.
yung anak ng babae ay dudurugin ng ulo mo. The offspring of the woman ay dudurugin yung ulo ng ahas. At ikaw naman, ahas, ay tutuklawin mo yung sakong ng anak. Ibig sabihin doon sa Genesis 3:15, magkasamang lalaban, no, sa kasalanan at kamatayan na dala ng dyablo ng ahas, ang babae at ang kanyang anak, ang Birheng Maria at ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga, yung kamatayan daw ng mahal na Birheng Maria o yung dormition niya ay hindi punitive o hindi dahil nagkasala ang Birheng Maria, hindi dahil parusa sa kanyang kasalanan, dahil Immaculate Conception siya, wala siyang kasalanan. Ngayon, ano ang dahilan bakit kailangang mahimlay ng Birheng Maria sa kamatayan? Dahil ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos at na naging tao ay wala ring kasalanan, ngunit pumasok sa kamatayan para gapiin yung kamatayan at muling mabuhay. Ngayon, kung ang ating Panginoong Jesucristo ay pumasok sa kamatayan, si Birheng Maria bilang totoong kaisa ng kanyang anak sa lahat, no, ng misyon ng kanyang anak sa pagwasak sa kaharian ng kaaway, ng kasalanan at kamatayan ng dyablo sa daigdig, si Birheng Maria ay nakikiisa rin maging sa kamatayan. No? Kaya nga kung si Jesus ay namatay, ang Birheng Maria ay nahimlay rin sa kamatayan. No? Kaya nga ang tawag dito ay sleep of death. No? Kaya nga ito ay mahalagang bagay sa ating mga kapanalig, no? Sapagkat hindi naitali ng kamatayan o ng libingan ng Birheng Maria, no? Sapagkat ang kanyang anak na si Jesus ay siya ay iniakyat agad kaluluwa at katawan. No? Kaya nga sabi natin kanina sa Book of Revelation, nandun yung Ark of the Covenant, no, sa kalangitan. No? At ito yung the woman clothed with the sun. No? Mahalaga ito. Kaya nga, kung mapapansin ninyo, ito nga yung tanong natin sa ating sharing ngayong gabi, no? Ano ba ang kahulugan nitong pagkahimlay sa kamatayan ng Birheng Maria sa atin? Ang unang-una, kailangan natin tanggapin yung katotohanan na lahat tayo ay mamamatay. At kaiba sa Birheng Maria, tayo ay mamamatay bilang konsekwensya ng kasalanang ating minana at konsekwensya ng ating mga kasalanan. Ngunit kung maaalala ninyo mga kapanalig, sa tuwing nagdadasal tayo ng rosaryo, napakaganda nung ikalawang bahagi, no, ng rosaryo natin, di ba? Yung Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. At yung ikalawang bahagi, yung Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Sa pananampalatayang Kristiyano, at ngayon sa paksa nating pinag-uusapan na ang Birheng Maria ay pumasok sa kamatayan din at doon ay lumabas, siya ay namamagitan sa atin, sa kanyang anak na ating Panginoong Jesucristo, na tayo ay pagpalain pa rin ng Diyos sa oras ng ating kamatayan. At kung ano yung nangyari kay Birheng Maria, ayun din yung sana ay tanggapin natin, na hindi tayo itali ng kabulukan ng kamatayan at libingan, kung hindi isang panahon sa kalooban ng Diyos tayo ay bumangon muli at tanggapin yung buhay na walang hanggan at pumanik doon sa kinaroroonan ng bagong kabanang tipan ng Birheng Maria at ng ating Panginoong Jesucristo sa kalangitan. No, kaya nga na minsan, di ba, nagdadasal tayo kay Saint Joseph for a happy death. Ganon din ang ating Birheng Maria. Maaari tayong humingi ng pamamagitan sa kanya. Actually, sa tuwing nagro-rosaryo tayo, hinihiling na natin ito sa Birheng Maria. No? Kaya nga, nahimlay ang Birheng Maria bilang pakikiisa sa kanyang anak, no? Na ating Panginoong Jesucristo. Siya ay pumasok din sa kamatayan, ngunit kung paanong muling nabuhay at winasak ng ating Panginoong Jesucristo ang kamatayan, ang Birheng Maria ay inilabas din sa kamatayan, katawan at kaluluwa, at inaakyat sa kalangitan. No? Napakaganda sapagkat makikita natin sa larawan ng Birheng Maria sa piling ng kanyang anak na si Jesus na ang kamatayan ay hindi ang huling salita. No? Death is not the last word. Hindi ito ang patutunguhan natin. No? Ang Solemnity of the Assumption ay pinapakita sa atin yung totoong patutunguhan nating lahat. No? At ito ay ang kalangitan. No? Kaya nga, dadaan tayo lahat sa kamatayan. Ngunit katulad nga ng pagdadasal natin sa rosaryo, hindi tayo nag-iisa. No? Sapagkat naroon ang Birheng Maria
na naranasan din ang kamatayan. At nandun din ang ating Panginoong Yesukristo na naranasan din ang kamatayan. Ngunit hindi tayo sakop o saklaw ng kapangyarihan ng kamatayan sapagkat wasak na ang kamandag nito, no, wasak na ang kapangyarihan nito dahil ito ay ginapina ng muling pagkabuhay ng Panginoong Yesukristo at ng pag-aakyat sa langit kay Birheng Maria, kaluluwa at katawan. Kaya nga, itong Assumption of the Blessed Virgin Mary, mahalaga ito sa ating article of faith, yung resurrection of the body. No? Resurrection of the body, hindi lang kaluluwa, kung hindi katawan. No? Kaya nga mga kapanalig, sana magpadala kayo ng inyong sharing. Ano ba yung karanasan mo, no, dito sa pamamagitan ng Birheng Maria sa atin? No? Siya ay pumasok sa kamatayan. Bakit kailangan niyang mahimlay sa kamatayan? Ng Birheng Maria ay pinaliwanag natin kanina, ngunit ano ang kahulugan nito sa ating buhay? Ipadala niyo po ang inyong sharing o ang inyong reflection sa ating text line 0918-837-4827 o kaya naman sa comment section ng ating Facebook Live. Break time na! Kumain ng tama, mag-exercise at mag-Ampalaya Plus. Clinically tested, ang Ampalaya Plus ay tumutulong sa pag-control ng blood sugar. Ang Ampalaya Plus ay may inam sa mga diabetiko at pre-diabetics. Kaya mag-Ampalaya Plus araw-araw. Mahalagang paalala, ang Ampalaya Plus ay hindi gamot at di maaaring gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Alagaan ng kidneys, uminom ng 8 basong tubig. Renalin, 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 araw-araw. Mahalagang paalala, ang Renalin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Mga kapatid, nagbabalik tayo sa ating programang Ang Biblia Ngayon. Sa huling bahagi na ito, gusto na po namin mapakinggan ang inyong mga sharing, no? Patungkol dito sa pagpasok ng Birheng Maria sa kamatayan, katulad ng kanyang anak na si Jesus, dahil totoong sila ay nagkakaisa, no? Sa paglaban sa kaaway ng Diyos, no? Paglaban sa kasalanan at paglaban sa kapangyarihan ng kamatayan, no? At kung paanong nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo at umakyat sa langit, si Birheng Maria ay hindi natalian o naikulong ng libingan agad-agad, no? Sabi sa ating dogma, no, na siya ay kinuha ng kanyang anak na ang ating Panginoong Jesucristo, iniakyat kaluluwa at katawan sa langit, no? Sana po magpadala kayo ng inyong sharing, pero bago yan, pakinggan muna natin si Sister Rose sa kanyang reflection ngayong gabi sa ating paksa. Sister Rose. Alam niyo, Father, mga kapanalig, nakapunta po ako doon sa Dormition Church sa Holy Land nung mag-pilgrimage kami. Tapos doon may imahe ng mahal na birhen na nakahiga, na parang natutulog lang. Napapaligiran ng maraming kandila at maraming mga pilgrims na nagdarasal. At habang tinitignan ko yon at nagdadasal din ako, nagpasalamat ako sa mahal na Birheng Maria dahil naging tapat siya sa Panginoon hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay dito sa lupa. Yun din yung naging panalangin ko para sa aking sarili na sana kapag dumating na yung panahon ng aking pagpanaw, matagpuan din ako ng Panginoon na tapat at magiting na sumusunod sa Kanya. Kaya lang habang pinagninilayan ko po ito, naalala ko yung mga nabalita nitong mga nakaraang araw na merong isang OFW, diba, pauwi na siya, dala-dala niya na lahat yung mga pasalubong niya, pero sa kasamaang palad ay inatake siya sa puso at pumanaw. Yun, hindi natin alam kung kailan darating ang kamatayan. Itong OFW na to, no, na nag-ipon siya na para pagdating niya, meron siyang dadalhin sa kanyang mga mahal sa buhay, siguro pati doon sa mga kamag-anak, para mapasaya sila. Pero hindi niya na nagawa yun kasi tinawag na siya, namatay na siya.
Siguro ang panawagan, ang naisip ko lang, ang panawagan sa atin ng paghimlay ng mahal na Birheng Maria ay yung maging handa tayo anumang oras sa pagtawag ng Panginoon sa atin. Kasi katulad niya, hindi natin alam kung kailan darating yun. Pero ang mahalaga, mamuhay tayo ng tapat sa Panginoon, nagmamahal at patuloy na sumusunod sa Kanya. Yun lang po ang may babahagi ko, Father Ado. Salamat, Sister Rose. Sister Rose, babasahin ko muna yung mga nagpadala ng message dito sa atin sa istasyon. Na ang unang-una si Kapanalig 9074, si Kapanalig Romel Dizon ng Cabiao, Nueva Ecija sa San Juan Nepomuceno Parish, Diocese ng Cabanatuan. Sabi niya, ang debosyon kay Maria, dapat maging mabait ka sa kapwa at mga kasama mo sa simbahan, kasambahay at kapitbahay. At ang tunay na kalinisan ni Maria, sapagkat siya ay babaeng pinagpala, ay dapat biyaya ka rin, no? Katulad ng Birheng Maria sa iyong kapwa, maging mapagbigay at di naghahanap ng kapalit sa pagtulong at palaging nagro-rosaryo, no? Sapagkat ito ay nagdadala raw ng banayad at di puro nguso lamang, banayad. So bilang lingkod ng simbahan, lalo na tagapag-alaga ka ng imahe nito, wag naman bihisan ng luho at gawing manika. Ayun ang ating kapanalig na si Romel Dizon ng Nueva Ecija, wag daw gawing barbidal ang Birheng Maria. No, bihisan daw ng maayos. Okay. Ngayon, ito naman yung ating kapanalig na si Opi of Bukawi. Sabi niya, Prayer, Lord Jesus, I thank you for the gift of faith. I pray that I may live the spirit of my baptism and be a good and credible example to my family and the people I encounter. Help me not to compromise the gospel, nor to alienate those whom you have sent me to serve. Amen. Please pray for my personal intentions and complete healing of Manel de Vera and James Mendoza. Papanalangin po natin sila. Ito mula po kay Kapanalig Opi of Bukawi. Sabi naman ng ating kapanalig na si Kuya Kid ng Santa Monica, Plaridel, Bulacan. Sabi niya, mapagpalang gabi po, Sister Rose at Father Adonis at mga kapanalig sa Veritas. Pakisama po sa misa at mga prayer sila Hilda, Ariel Reyes and family. Good health, peace of mind, and financial blessings. Maraming salamat po. Sabi naman ng ating kapanalig na si Mrs. Elizabeth Marsan, humihingi siya ng prayer for the Marsan family. Si papanalangin po natin kayo. Okay. Sister Rose, meron po ba dyan sa ating comment section sa Facebook Live na mga nagbahagi o bumati? Yung si kapanalig Cynthia Orozco, sabi niya, Mama Mary's entering death like Jesus reminds us that our earthly life is not the end. We also hope that we will reach heaven peacefully, just like Mary. Ayan. Salamat, kapanalig Cynthia Orozco. Si kapanalig Raquel Saclolo, magandang gabi po sa lahat, kay Father Adonis at Sister Rose. Patuloy po akong humihingi ng panalangin para sa aking katarata. Marami pong salamat. Si kapanalig Aurea Ramos Arsena, Father Ado, tanong ko lang po kung ano ang tinatawag na 4 na dogma ng Birheng Maria. Ayun, sige po. Isa-isahin po natin. Unang-una pong dogma ay yung Mary Mother of God o yung Theotokos. At sumunod po yung Perpetual Virginity. At sumunod yung Immaculate Conception at sumunod po yung Assumption of the Blessed Virgin Mary. Napakaganda pong mga dogma na matagal nang nasa tradisyon ng simbahan, ngunit na ideklara lang netong mga huli. No? Pero yung Theotokos, ito'y matagal na, 4th century pa po itong Mother of God. No? At yung panglima raw ay medyo hindi pa po wag muna natin pag-usapan, sabi na may panglima, pero ito po ay matagal na usapan pa. No? Sige po, sige Sister Rose. Okay, meron pa po Father, hindi po reflection kundi marami po ang bumate. So basahin ko na lang isa-isa siguro. Si kapanalig Carmencita Yamashita, Father Ado, thank you and happy to see you again. Blessed Mother, pray for us now and at the hour of our death. Si Sheila Angeles is watching, Imelda Turingan, Candida Cruz, Jean Escalera,
Our Lady of Assumption, pray for us, sabi niya. Si Joy Martinez Dueñas, ganun din. Si Vicky Cadiapa is watching from Gagalangin. Lilia Mercene, Mary Ann Canones, good evening po, Father Ado and Sister Rose. Cynthia Orozco, blessed evening, Father Ado and Sister Rose. Remy Olanday, Miklat Judy, magandang gabi po, Father Ado. Aurea Ramos Arsena, good evening po, Father Ado and Sister Rose. Susan Apostol, pakisama niyo po sa prayer, total healing po at good health po naming lahat. So, sige po, Kapanalig Susan, kasama po kayo sa aming mga panalangin. Si Medi de la Rosa, bumabati din. Baby Rose Macalino, Maria Socorro de la Rama, si Bok Valbuena, healing prayer for Nestor Gonzalvo. Lord, shield mo siya, babalik siya sa Pilipinas at bigyan mo siya ng lakas ng katawan niya. Ayan, sige po, ipapadasal namin si Nestor Kapanalig Bok Valbuena. Si Morada Loyola Dennis, Diosdado Kaitor, Litz Berte, mapagpalang gabi po, Sister Rose, sabi niya. Si Remles Chow, good evening po, watching from Malabon. Si Dory Lusog, magandang gabi mga sisters, ang Biblia ngayon, Sister Rose po, padaba po ninyo sa inyong panalangin, pasama po ninyo sa inyong panalangin, kalakasan, kalusugan, maraming salamat, Kapanalig Dory Lusong ng Pampanga. Ayan, si Tesay Espina is watching, Alentin Campupue, Benedict Paglinawan, John Fos Sesmundo, Amalia Magpantay, Maricel Maestrado, Litz Berte, Caridad Valondo Longadilla. Good evening po, Father Saclo at Sister Rose. A blessed and peaceful Sunday. Meron pa po si Arnold Tolentino, Giorgio Fagarani, watching from Cagayan de Oro. Ayan. Oscar Ventanilla, good evening. Nini Maningas, good evening daw. God bless your program. Si Lululim, good evening. Father Ado, Sister Rose, mga kapanalig. Larry Pinili, Sampaguita Ganda. Emil Avignon, Chug Mutos, meron pang humabol, si Jenny Egat, blessed Sunday po, Father Ado and Sister Rose, God bless po and keep safe. Ayan. Meron pa ba dyan, Father? Sister, may humabol dito na nagtanong si Kapanalig Cathy Leasing of San Nicolas, Mexico, Pampanga. Sabi niya, Father Ado, di ang init ng bituin at buwan at araw na nakapalibot kay Mama Mary. Ito kasi yung ating teksto ngayon, yung Revelation chapter 12 verses 1 to 6. Pero mga kapanalig, kailangan po nating maunawaan na ang Book of Revelation ay apocalyptic literature. Ito ay very symbolic. Ibig sabihin, hindi literal yung koronang ng 12 bituin, nakaapak sa buwan, no? Pero kung titignan natin sa buong Biblia, yung 12 bituin ay sumisimbolo unang-una sa bayang Israel, no? Sa 12 tribes of Israel at sa 12 apostol, no? Actually, yung Book of Revelation, pinag-uusapan dito yung 12 apostol. Yung dadampitan ng araw, ang araw, mga kapanalig, ay sumisimbolo sa ating Panginoong Jesus, no? Ang araw, no? Kaya nga sabi ro na he is the sun that never sets, no? Isang araw na palaging maliwanag. At ito yung nagdadamit kay Birheng Maria sa kalangitan, yung kanyang anak, no? Yung kanyang anak, Diyos na naging tao. At of course, yung buwan ay simbolo ng kadiliman, no? Kasi yung buwan ay liwanag sa gabi, no? At ibig sabihin, nakaapak si Birheng Maria sa buwan, no? Dahil totoo, kasama ng kanyang anak ay winasak nila ang dilim. Ang isa pang maganda, ang buwan ay walang sariling liwanag, no? Ang buwan ay kumukuha lamang ng liwanag, no, sa araw, no? Kaya nga maganda yung buwan kung siya ay naliliwanagan ng araw. Ngunit kung walang araw, walang liwanag yung buwan, kaya simbolo ng kadiliman. At marami po pong simbolismo, no? Sa ibang panahon po, sana mapag-usapan natin, no? Sige po, Sister Rose, mga kapanalig, siguro maaari na tayong magpasalamat sa ating mga nakasama ngayong kapanalig sa gabing ito.
no, at tayo ay magpapahinga na po sa ating linggo ng gabi, no, na mahimlay na pagtulog para harapin yung bagong isang buong linggo. Sige po, Sister Rose. May nagpahabol lang na pagbate, Father Simon Villavicencio. Greetings from Canada. Ayan. Salamat, Kapanaligmon. At si Aurea Ramos Arcena, Happy Feast Day of the Assumption. Flora Ventura, good evening po, Father. Watching from Malacanang Park. Ayan. So, maraming salamat, Father Ado, sa pagpapaliwanag sa bakit kailangang mahimlay sa kamatayan ng Birheng Maria, no? At ano ang kaugnayan nito sa ating pang-araw-araw na buhay. Salamat sa ating mga faithful followers at mga kapanalig sa nagpadala ng comments, ng tanong, kahilingan at pagbate at nakiisa sa atin ngayong gabi. Naasahan po namin makakasama kayong muli sa susunod na linggo dito sa programa nating Ang Biblia Ngayon. At kung meron pong mga young ladies, mga kabataang babae na nakakarinig ng tawag ng Panginoon at gustong mag-discern ng kanilang bukasyon, o meron kayong kakilalang gustong magmadre, mag-text lang po, tumawag sa 0968-713-3263. Ayan. So, sa ngalan po ng co-pilot natin sa studio ng Veritas 846, Kenneth Corbilla na ating PA, at si Jimmy at Miguel sa technical side. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul na nagpapasalamat sa inyong lahat. Pasalamatan natin ang Panginoon sa kanyang mga biyaya at hingin natin ang bendisyon mula kay Father Ado. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Malaing kayong lahat, gayon din ang inyong mga pinakamamahal sa buhay ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayo at mahimlay ngayong gabi ng may kapayapaan. Salamat sa Salamat Diyos. sa Diyos. Sumainyo ang katotohanan.